Fact boys and girls, balik tayo sa nakaraan. Kung tutuusin, bihira sa kasaysayan ng mga babaeng piniling magdala ng armas at sumabak sa digmaan. Mas lalo na noong panahon ng mga Espanyol, panahong ang kababaihan ay itinuturing lamang na tagapangalaga ng tahanan. Pero may isang babae mula sa Iloilo na sumuway sa lahat ng iyon. Isang babaeng di takot humawak ng espada at di natitinag kahit sa gitna ng kutukan. Siya si Teresa Magbanua, ang tinaguriang Joan of Arc ng Visayas. Ako si Celeste at welcome sa Fast Talk ng Fact You Daily. Ayon sa tala ng kasaysayan, ipinanganak siya sa Putotan, Iloilo noong 1868. Sa panahong iyon, ang mga anak ng mayayamang pamilya ay karaniwang ipinapadala sa paaralan upang maging guro o propesyonal. At iyon nga ang unang landas ni Teresa. Nagtapos siya sa isang normal school sa Maynila at naging guro sa Panay. Ngumit sa likod ng tahimik na propesyong iyon, tila may apoy na hindi mapatahimik. Sapagkat sa bawat bulong ng revolusyon laban sa mga Espanyol, may panawagang kumukubli sa kanyang loob. Kung tutuusin, para sa isang babae noon, ang pangarap ni Teresa ay lubang kakaiba. Habang ang iba ay nag-aaral ng pananahi o pagluluto, siya naman ay nag-ensayo ng pagmamanyobra ng kabayo at paghawak ng baril. Ang mga taga na yon ay nagtataka, bakit ang isang guro, isang ginang pamandin, ay tila sundalong naghahanda sa laban. Ngumit ay siyang tunay. Ito pala ang magiging simula ng isang pambihirang yugto sa kasaysayan ng Visayas. Nang sumiklab ang himagsikan laban sa mga Espanyol, hindi siya nanatiling nakaupo. Sumali siya sa hukbo ng mga revolusyonaryo sa Iloilo. Doon, hindi lamang siya tumulong, pinamunuan pa niya ang mga lalaking sundalo. Siya ang unang babae sa Visayas na nag-utos sa mga armadong kalalakihan sa digmaan. Isipin mo yon. Isang babae ang pinamumunuan ng mga sundalong sanay sa utos ng kapwa lalaki. Ngunit hindi siya basta ginagalang lang. Iniidolo siya. Tinawag pa nga siya ng kanyang mga tauhan bilang Nay Isa. Hindi dahil inaasikaso niya sila tulad ng isang ina, kundi dahil iginagalang nila siya bilang pinuno. Sa mga labanan gaya ng Battle of Barrio Yoting at Battle of Sapong Hills sa Sara, Iloilo, pinatunayan ni Teresa na hindi lang tapang, kundi talino rin ang kanyang sandata. Sa dalawang labang ito, naitala sa mga lokal na ulat ang kanyang pagkapanalo laban sa mas may sandatang kalaban. Maging ang mga kawal na Espanyol ay nataka, isang babae at nanalo. Ayon sa ilang salaysay, nakasuot siya ng unipormeng panlalaki, pantalon, barong pandigma at may dalang revolver at bolo. Ang tanawing iyon ay labis na nakakagulat noon. Pero sa halip na pagtatawanan, ang mga sundalo ay tumingala sa kanya. Dahil ang kanyang tapang ay hindi dramatiko, kundi disiplinado, isang tapang na may direksyon. Pagdating ng 1899, nagbago ang ihip ng hangin. Natalo ng Espanya, ngulit pumasok naman ng mga bagong mananakop, ang mga Amerikano. Sa halip na kapayapaan, panibagong gyera na naman. At tulad ng dati, hindi umatras si Teresa. Pinili niyang lumaban muli, ngayon naman laban sa mga bagong dayuhan. Habang maraming pinunong Pilipino sa Iloilo ang nagsuko ng kanilang armas, tumanggi si Teresa na sumuko. Sa halip, tumakas siya sa kabundukan ng Panay kasama ang kanyang mga tauhan at ipinagpatuloy ang laban ng gerilya. Ang kanyang paninindigan ay umalingaw-ngaw hanggang sa ibang panig ng bansa. Maging sa mga banyagang pahayagan, tinawag siyang Joan of Arc of the Visayas. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ayon sa ilang tala, nang dumating ang panahon, ang mga mayayamang pamilya sa Iloilo ay nagsimulang kumampi sa mga Amerikano, iniwasan at pinagtaksilan si Teresa. Mula sa isang respetadong pinuno, siya'y naging problema sa mata ng ilan. Isang babaeng ayaw tumigil, isang leader na hindi marunong yumuko. Ang ganitong uri ng tapang ay hindi palaging sinusuportahan ng lipunan. Kalaunan, upang iligtas ang kanyang pamilya sa posibleng parusa, napilitan siyang isuko ang kanyang baril. Ngulit ayon sa mga nakasaksi, hindi niya ito ibinigay sa mga Amerikano. Sa halip,
ibinaon niya ito sa lupa. Para bang sinasabing, maaari ninyong agawin ang kalayaan ngayon, pero hindi ninyo kailanmang maaalis ang diwang lumaban. Isang tahimik na pamaalam sa digmaan, ngunit isang taimtim na panata sa bayan. Lumipas ang mga taon, tahimik na namuhay si Teresa. Ngunit muling nagbago ang mundo nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong iyon, matanda na siya. Maaring wala na siyang lakas ng magdala ng armas, ngunit hindi nagbago ang kanyang puso. Ayon sa mga ulat mula Iloilo, ibinenta niya ang mga natitirang lupain ng kanyang pamilya upang punduhan ang mga gerilya laban sa mga Hapones. Isipin mo, isang matandang babae, halos wala ng kayamanan, ngunit ibinubuhos pa rin ang lahat para sa mga kababayang lumalaban. Kung tutuusin, pwede na sana siyang mamahinga, ngunit hindi iyon ang ugali na Teresa Magbanua. Para sa kanya, ang paglilingkod ay hindi natatapos sa pagtigil ng putukan. Ito ay patuloy hanggang sa huling hininga. Pagkatapos ng gyera, naubos ang kanyang yaman. Nabuhay siya sa payak na paraan sa Iloilo, halos di na nakikilala. May mga nagsasabing tinanggihan pa raw niya ang tulong ng gobyerno. Sabi niya, hindi ako lumaban para sa gantimpala. Sa isang lipunang nakalimot sa kanya, siya'y nanatiling payapa, tahimik ngunit marangal. Noong 1947, sa edad na 79, pumanaw si Teresa Magbanua. Walang malaking parada, walang engranding monumento. Ngunit ayon sa mga historiador, ang kanyang pangalan ay patuloy na binubuhay ng mga lokal na kwento sa Iloilo at Negros. Dahil kahit nakalimutan siya ng pambansang aklat-aralin, hindi siya nakalimutan ng kasaysayan mismo. Kung tutuusin, bihira ang tulad ni Teresa. Sa tatlong magkaibang pananakop, Espanyol, Amerikano at Hapones, 3 beses siyang lumaban para sa iisang adhikain, kalayaan. At sa bawat laban, pinatunayan niyan hindi kailangang lalaki ka para maging mandirigma. Ang kanyang asawa, si Alejandro Valderas, ay isa ring revolusyonaryo. Ngunit kakaiba sapagkat sinuportahan niya ang kanyang asawa sa pagiging pinuno. Sa panahon kung saan ang babae ay kailangang nasa likod, nasa unahan si Teresa. At nandun din ang kanyang asawa, bilang kakampi, hindi bilang amo. At hindi lang siya ang magiting sa pamilya. Ang kanyang mga kapatid, sina Pascual at Elias Magbanua, ay mga kasapi rin ng revolusyon. Isang pamilyang tila isinilang para sa bayan. Subalit sa mahabang panahon, hindi siya binanggit sa mga pambansang aklat-aralin. Ang mga pangalan ni Bonifacio, Aguinaldo at Del Pilar ay kilalang kilala. Ngunit si Teresa, ang babaeng humawak ng baril, tumindig sa 3 pananakop, ay tila na isang tabi. Buti na lamang, may mga lokal na historiador sa Iloilo na patuloy siyang binabanggit sa mga pag-aaral at pananaliksik. At ngayon, dahan-dahang bumabalik ang kanyang pangalan sa kamalayan ng bansa, sa mga museo, sa mga librong pangkasaysayan at sa mga dokumentaryo. Sapagkat hindi lamang siya simbolo ng kababaihan, kundi ng buong lahing Pilipino na di kailanman sumusuko. Ayon sa tala ng kasaysayan, sa bawat yugto ng ating kasarinlan, laging may iisang mensahe si Teresa Magbanua. Ang bayan ay hindi pag-aari ng mga lalaki lamang, kundi ng bawat pusong handang lumaban para rito. Kaya kung maririnig mo muli ang pangalang iyon, Teresa Magbanua, alalahaning mong hindi lang siya bayani ng Visayas. Siya ay paalala na kahit ang katahimikan ay maaaring maging sandata, at ang tapang ay maaaring isuot kahit sa anyo ng isang guro, isang asawa, o isang simpleng babae na may paninindigan. Ano ang pakiwari mo sa kanyang naging buhay? I-comment mo na sa babayan. Ito po ang inyong lingkod, Celeste ng Past Talk, The History's Ultimate Throwback. Hanggang sa susunod na istorya. The mystery, fuck you baby, bawat araw bagong discovery. Sumubaybay at matuto. Fuck you baby. Ngayon sa bawat swipe mo sa screen, may kasaysayang muling natubuhan.